Hello and welcome to another episode. If you haven't watched my previous videos, my name is Lovely. I'm not a guru, I'm just a small town girl in a big world, and I'm here to share stories about freelancing, my life as a creative, as a content creator, and navigating life in general. So, if you haven't subscribed, please click the subscribe button and let's start this episode. My Coffee Talks episodes actually don't have any script. So, kung ano lang yung maisip ko na topic, yun na yun. And for today's video, ito talaga yung parang story na that keeps on nudging me like, hello, tell everyone about this. Or like, I don't know, I just have that feeling na this is the right story for this episode. So, yeah, let's talk about the origin story of Lovely as an entrepreneur. Nung bata pa lang ako, as long as I can remember, my mom has been working abroad and lumaki ako talaga sa lolo't lola ko. So, I don't know exactly when, pero before ako mag 7 years old, meron na kaming maliit na tindahan sa harapan ng bahay. At ang pangalan ng store namin ay Lovely Store. Tanan! Very creative, di ba? Hindi, pero ganoon naman talaga yung mga maliliit na tindahan sa mga maliliit na towns before. You know, that's where the family would get the basic needs or the basic everyday needs. Like for example, mantika sa pagluluto, and mga snacks, mga candies para sa mga bata, and then may soft drinks, may mga chichirya. Kung ano yung nakikita nyo usually sa isang maliit na sari-sari store, meron kami. So, I don't know talaga kung sino yung nag-influence sa akin. May nagsabi ba sa akin ng bata ako or naririnig ko ba from my grandparents, from my mom, or from my aunts na dapat marunong kang maghanap ng pera, marunong kang magbenta. And syempre, as a little kid, exploring, and I'm really curious about so many things, nag-start din akong magtinda-tinda. So, hindi ko na alam yung by order nito. Basta lagi ako nagtitinda through our sari-sari store. Naalala ko lang dati, pagdating sa ice, pagdating sa yelo, ako ang gumagawa. Sa akin ang kita. So, yun ang usapan namin ng tatay, ng lolo ko. So, ako yung gagawa ng yelo everyday. And then, kung magkano man yung benta ko, separate yun. Hindi nila ilalagay yun doon sa, alam niyo yung lalagyan ng bayad sa mga maliliit na tindahan before. Arenola. So, meron kaming Arenola na kulay blue. Ako naman, since yellow yung binibenta ko, separate yon. So, meron akong separate na pinaglagyan ng candy before, tapos ginawa na lang siyang parang garapon. So, yun yung sa akin. Kitinda ko ng yellow, akong gumagawa. Plastic ng yellow, ako rin ang bumibili. Kasi, alam kong pumunta ng palengke. Lagi nila akong pinapapunta ng palengke for the smallest things. Like for example, may nakalimutan sila, kailangan bumili ng kamatis, alam kong bumili niyan. Mag-isa. And then, kung kailangan nila ng tinapa, kailangan ng tinapay, ng ice cream, ako naman yung nakalimutan nilang bilihin sa palengke, they will send me there and I know exactly where to get all of these small things. Alam ko kung saan ang pwesto ng mga tinapa, pwesto ng mga binuburan, pwesto ng mga, kung ano mga hinahanap nila, okay? Gawa ng, sinasama ako lagi ng Auntie Betty sa palengke, and then si nanay din before. So, yun. So, plastic ng yelo, ako bumibili. Ako ang nagbibilang kung ilan ang stock ng yelo ko. Alam ko kung kailan ulit ako gagawa pa. And, yun nga, basta ang usapan namin, separate yung pinagbentahan ng yelo sa pinagbentahan ng the rest of the stuff inside the sari-sari store. So, yun. One, yellow. And then second, syempre, pag nagbenta ka na ng yellow, bigyan mo na ng flavor. So, nagtinda rin ako ng ice candy. Yan, usong-uso yan sa mga bata, lalo na pag summertime, ganyan. So, ang ginagawa lang namin, actually, may mga kaibigan din ako, meron din silang maliit na sari-sari store. So, parang, usap-usap lang kami, kwento-kwentuhan, ano ba yung flavor nila, anong flavor na gagawin ko. Nag-umpisa ako sa usual, which is magbebenta ng ice candy na flavor orange. Siyempre, ang gamit namin dyan yung tang or yung chocolate powder drink. Gagawin namin chocolate ice candy.
And then, naalala ko nung yung mama ng kapitbahay namin, sabi, lagyan nyo ng gata, condensed milk para medyo mas matamis. Pero, yung costing, ganyan, medyo mahal. Titignan mo rin yung market mo. Sino ba yung mga tao na bibili doon? Afford ba nila yung ice candy na 2 piso, 3 piso, diba? Kasi noon, mura pa lang ang ice candy. Parang, noon, piso rin yata ang ice candy or 2 piso. Depende sa size. Okay? So, yon, may ice na ako, may ice candy pa ako. Tapos, naalala ko, isang summer, umuso yung text. Alam niyo yung text? Basta yung text na merong mga anime. So, naalala ko yung mga bata sa labas, naglalaro sila ng text. Narinig ko sila na parang bibili sila or kailangan nila pang mag-ipon, ganyan. Hindi naman ako naglalaro ng text talaga. Pero ginawa ko, bumili ako sa palengke at ako'y nagbenta ng text. Kung ano yung uso na laruan or nilalaro ng mga bata around sa amin, yun yung tinatry ko na ibenta. So, meron din time na sa school naman, umuso yung nylon. Alam niyo yung nylon, tapos gagawin mo siyang mga bracelet. So, may color combination. Alam niyo yung parang friendship bracelets ni Taylor Swift? Parang ganon. So, may nylon, meron din yung beads. So, yun, nagbenta rin ako nun sa school. O, tapos meron pa. Alam niyo yung bunutan? Yung piso isa, tapos bubunot sila ng number. Tapos, pwede sila makabunot ng iba't ibang klaseng laruan. Kung ano yung number na makuha nila and then ima-match doon sa parang board na ganyan. Kung may laman pa yung number, for example, nabunot ko is number 8. Tapos yung laman ng number 8 ay plastic balloons, diba? So, makukuha ko yung plastic balloon kasi nabunot ko yon. So, piso yon. Pero what if yung nakuha kong number walang laman? Eh di, wala. Yung piso, pinayad mo na, wala kang nakuha. Ganun, bumili din ako ng ganun. Basta, at alam ko kung saan ako bibili sa palengke. That's what amazes me until now. Minsan, pag bored ako, magbubunot ako. Wala akong bayad ha. Hindi ko babayaran yung sarili ko kasi sa akin yun eh. So, bubunot ako, tapos, pag wala kang makukuha, okay. Pag may makuha ako, di sa akin na yun. Diba? Parang malit lang na bagay. Pero I don't know how it even started. Paano ba? Was it the feeling? I think yes. It's the feeling of yung pinagtrabahuan mong gawin. For example, yung ice candy. Kasi medyo matrabaho naman yung ice candy, syempre. Looking at something you've worked really hard on and then you've sold out. For example, yung ice candy. Tapos, binilang mo na afterwards. So, yung starting capital mo, na-double mo pa or na-triple mo pa, may profit ka. Like, it was really an achievement for me as a young Lovely. Maaga kong na-discover yung fulfillment ng pinagtrabahuan mo and then babalik pa yung capital mo, kumita ka pa ng doble, triple. The return of investment, yung ROI. Yan, yung return of your hard work. Maaga ko siyang na-feel. So, and I think until now, dala-dala ko pa rin yun. So, kung sino man ang nagtanim nun sa isip ko, thank you so much. Maybe it's a way of my grandparents in heaven and my Auntie Betty in heaven na hindi ko mapapabayaan yung sarili ko kasi I would be able to always use my skills in selling my services sa kung ano mang skills na na-master ko na. For example, sa painting, sa social media, editing of photos and videos. Yun, na hanggang ngayon, nakatatak sa isip ko na nagagamit ko to so I can take care of myself. Yan ang aking origin story. Yan ang lovely story. And it's really fun to reminisce all of this fun memories kasi bata ka pa lang, you're still trying to connect the dots. Kung iisipin mong mahirap talaga. Pero kung iisipin mong madali lang din. It just goes down to what you're selling, your intention, why you're selling it, if the product is really good for the customer. I've been through a lot of sales jobs and
nakaka-overwhelm din talaga. Lalo na kapag meron kang hinahabol na quota. Sometimes, it really can drain the life out of you. So, after nun, sabi ko sa sarili ko, mag-focus ako sa marketing. You know, sales and marketing go hand in hand. But the difference is, kapag sales, talagang benta sa benta. You have to close the deal. You have to make them sign. Pero sa marketing kasi, for me, it's more of a creative way to sell. You create the story, the materials na gagamitin ng mga salesperson. Aside from working in the marketing department, I also own my small business. So in a way, I'm still back to selling something. So I have my own coffee cart for events, grazing table, and then mini pancake station. So andun ako na area. That's one of the many businesses, small businesses that I started. Pero ito talaga yung sineryoso ko. Ito yung register. And yun, marami din ako ibang business na ini-start noon. Lalo na nung mga bata pa ako. Super mga small business lang siya na could have grown if I had the resources and the right strategies during that time. But since ito yung ipinagkaloob sa akin na maging business, na aking munting Copenhagen, I'm happy I started something. I'm really happy. Tuwing may events ako, tuwing naalala ko paano nag-umpisa from just an idea. So yun, if you wanna hear about that story, subscribe. Abangan niyo ang aking mga next episodes. For now, thank you so much again for watching and for spending your time with me. I don't know if you're watching or maybe you're just listening while doing something. Thank you so much for spending your time with me, and I hope to see you in the next video.